Ito pala ang dahilan ng malaking sunog sa ilang gusali sa Hong Kong Northern District ng Taipo na umabot na sa 55 katao ang nasawi. Pero bago yan, isa sa mga survivor sa sunog na Pinay OFW ikinuwento sa publiko ang kanyang karanasan kung paano siya nakaligtas at ang kanyang alaga sa naglalagablab na apoy na tumupok sa kanilang tinitirhan na building na kahit isa sa kanyang mga gamit ay wala siyang naisalba. Narito sabay-sabay natin panoorin at pakinggan ang kwento ni Kabayan. Ate, kamusta ka po ngayon? Medyo kabado pa po dahil dun sa nangyari kahapon, pero medyo okay na kay Papa. Pwede mo po ba maikwento sa amin anong nangyari? Kahapon po kasi walang activity yung alaga ko. So kami lang yung nandun kasi yung parents niya, yung employer ko, nasa trabaho parehas. Tapos yung alaga ko at saka ako, may kasama kaming popo. Pero yung popo may binili saglit sa baba, sa market. So kami lang naiwan na dalawa. Nanonood yung alaga ko, nasa kusina ako naggagawa, nagtatrabaho. Ilang bata po yung kasama mo? Isa lang po kasi yung isa nasa school. So bali dalawa yung alaga ko, pero isa na lang yung Opo, isa lang. Tapos po, walang fire alarm, wala kami tahimik, ganun. Kasi sarado po lahat. Sarado po lahat, nanonood ng TV, yung alaga ko, ganun. Tapos po, biglang, yung phone ko po kasi nakalagay lang sa bed ko na, kasi naka-silent lang siya. Tapos biglang tumawag yung employer ko. Sabi niya, you go down because there's a fire. The building is on fire. And then, sabi ko sa alaga ko, Sean, you have to go. Hindi ko na naisip kung kunin ko yung gamit ko, passport ko, yung pera ko, ganun. Basta sabi ko, makalabas kami ng alaga ko. Kasi maano ko na din yung usok, maunti-unti nang pumapasok sa bahay ng employer ko. Tapos paglabas namin, may usok na nga. Tapos, ang kaano lang kasi yung bahay ng employer ko, halos katabi lang yung fire exit. So, galing kami, nasa 9th floor kami, yung usok, maamoy na namin. Sabi ko, Sean, takpan mo lang yung bibig mo. Sabi ko, kailangan natin tumakbo. Or else, sabi ko, mamamatay tayo dito. Pagkasabi ko noon biglang, okay, auntie, let's go. Tapos, grabe takbo namin. Halos mahulog kami. Umiyak na yung alaga ko. Sabi ko, Sean, kailangan natin makababa or else mamamatay tayong dalawa. Pero that time, malakas na po ba yung mga apoy? Nung time po na yun, pumapasok na yung usok. Tapos paglabas po namin ng back door, yung sa fire exit, na-stuck pa yung pinto. Kasi nga, hindi naman siguro ginagamit madalas. Kaya, grabing pilit ko grabing pilit kong pagbukas sa talagang na-stuck. Tapos pag nagbukas, gusto ko binunod sa yung apoy, nagbabagsakan na yung mga Sabi ko, Sean, takbo. Sabi ko naman, huwag mong titingnan yung paligid. Sabi ko, takbo lang tayo. Hindi ko alam kung paano kami nakalabas dun. Kasi may bumabagsak na sa akin. Ginaganin ko lang. Awan ko kung paano ko basta bumabagsak na yung apoy sa amin. Sabi ko, Sean, takbo lang yung takbo. Habang umiiyak kami takbo lang. Sabi ko na, kasi po yung unang nag-apoy na building, yung katabi namin. So habang inaapoy na nila yung building na yun, lumilipad na yung mga sa building namin. At nag-uumpisa na yung apoy sa building namin mismo. Kaya sobrang bilis. Habang inaapoy na din yung building namin, lumilipat na yung apoy dun sa kabila. Kaya nagbabagsakan na lahat ng grabe. Habang tinitingnan ko yung sabi ko, yung gamit ko, pero okay lang kasi sabi ko, at least safe kaming dalawa. Isa naman kami natusta dun sa loob. Naiiyak na lang talaga ako. Wala na akong magawa. Okay lang. Basta safe kami. Kasi may pamilya akong nag-aantay sa Pinas. Ganun po. Yun naman talaga. Yung mga bahay kasi dito, ganyan, tulad yan. Ganyan, dikit-dikit. 7 building yung nasunog kahapon. Tulad yan. Ilang floor yan? 11 floor yata. Tapos magkakadikit yung building na yan. Yung nangyari kasi nun yung parang nire-renovate yung mga building. Tapos ang ginagamit kasi nila na scaffolding dito is kawayan. Kaya mabilis dumami yung apoy.